po ang aking unang banal na pagdiriwang dito po sa ating pong diocesan shrine ni Lolo Uwing. Ano po? Dangat ako po dito po sa Diocese po ng San Pablo. Unang misa ko po bilang isang presider dito po sa ating pong parokyang ito. Ikalawang araw po ng ating misa nobenaryo at meron po tayong tema. Si Lolo Uwing, ang tanglaw ng mga manlalakbay ng pag-asa sa taon ng pananalangin. Dito po sa ating ebanghelyo ayon kay San Marcos, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay nagtuturo, tinuturuan niya ang kanyang mga alagad ng lihim. Ayaw niyang malaman ito ng mga tao, baka sila'y masundan. Dahil nais niya na ang kanyang pagtuturo ay maging maunlad, mayabong, mayaman, at madaling maunawaan ng kanyang mga alagad. Kung kaya't ayaw niyang itong maiistorbo o magugulo. Kaya nga po, lihim niyang tinuturo nito upang malaman ng kanyang mga alagad kung ano ba ang dapat gawin nila at ano ba ang mangyayari sa buhay ng ating Panginoong Diyos. Ako po ay nasa parokya po ng Southville 1, Cabuyao City. Ano po? Sa Mary Help of Christian Parish sa Cabuyao nga po, no? Na kung saan ang aking mga parokyano ay galing po sa Metro Manila. Meron pong galing po sa Makati, meron pong galing sa Pasig, meron galing din po sa Manila. At ito po yung housing project po ng NHA. Meron po ako dito ng 45,000 families. Families lamang po yun, ha? Nadagdagan pa ho ngayon. So, hindi lang po 45,000 ng mga tao po doon, kundi sa isang pamilya ay meron po doon, sa isang bahay, meron po doon 4 pamilya, sama-sama. Pasensya na po, ako'y upo ng upo sa sobrang init. Ano po? Mas mainit po sa amin kaysa po dito sa inyo. Ayan. Dito may at least meron kayong electric bang malaki, helicopter kung tawagin. Sa amin po din maliit lamang. Ano po? At medyo iba pa ang simoy ng hangin. Ano po? Kaya po ako'y ubo ng ubo kapag yung mainit na mainit. So meron po ng 45,000 na families at nadadagdagan pa. Ano po? Pero naandun pa rin ba ng sinasabi natin ang Diyos ay umiiral talaga sa mga tao. Naandun ang kanila'y pagtingin nila, pagkilala nila sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa bawat dalo nila ng misa ay naandun ang tumimos sa kanilang puso, sa kanilang isipan, ang turo at aral ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo, si Lolo Uwing na nakahiga, ano po, ang patay na katawan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi mo po siya nanatiling patay. Ano po? Siya lamang po ay naging halimbawa ng isang nahihimlay. Ano po? Tinitingnan ng mga tao, pinagdarasalan. Kaya nga po ang tema natin ngayon ay ang tanglaw ng mga manlalakbay ng pag-asa sa taon ng panalangin, ng mga may pag-asa. Yeah. Mga manlalakbay na mayroong pag-asa, umaasa. Dahil kapag tayo'y nananalangin kay Lolo Uwing, ano po, ay naano ba yung ibigay natin ang ating sarili. Yung bang aral natin, yung tinanggap nating turo, ibinibigay natin sa ating pagdarasal, sa ating panalangin, ipinapagating natin sa Kanya, na kung saan, sa pamamagitan ng ating dasal, alam natin na ito'y makakarating doon sa langit na buhay. Balang araw, siguro po, hihiga din po tayo. Ano po? Pero, hindi po tayo pagdarasalan, kundi titirikan po ng kandila. Ayan, di ba? Ang ating Panginoong Diyos na nakahimlay, pinagdarasalan, hinihingian, tinatawagan, hinihipo, pero ang tao kapag namatay, tinitirikan
ng kandila, hindi hinihipo, bagkus tinititigan at iniiyakan lamang po. Ngayon, pagsamahin po natin ang patay na Diyos at ang patay na tao. Sino po ang lutang? Siyempre, ang patay na Diyos. Ang patay na Diyos ay Diyos ng mga buhay. Ang patay na tao ay hindi po Diyos ng mga buhay, kundi mananampalataya ng dating namatay na Diyos, pero buhay ang Diyos natin. Dito po sa ating lugar, talagang hindi mo talamak, kalat na kalat ang namimintuho, ang mga nagdidibusyon sa ating Panginoong Hesukristo na nakahiga, nakahimlay. Nagbibigay sila ng dasal para sa kanila, ito'y makakarating sa Kanya. Malalaman ng ating Panginoong Diyos. Sa bawat punta niyo dito, kahit hindi kayo dumalo ng misa, makahipo lamang sa nakahimlay na ating Panginoong Hesukristo. Sa imahe na yun, ay naandun ba yung tayo'y nananalangin ng lubusan? Na para sa atin, alam natin na ito'y makakarating sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, di po naman po, ang pag-asa ng tao ay hindi po nawawala. Bagkus ay lalo pong tumitindi pa na andun ng tayo po ay nagsisikap na tayo makarating sa rugok ng ating tagumpay ng pakikipag-usap natin sa ating Panginoong Diyos. Paano ba tayo nakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos kahit po siya nakahimlay dyan? Alam natin na ang Diyos ay lagi pong nakikinig. Ang Diyos ay lagi pong nakatitig sa atin. Ang Diyos ay laging bukas ang kanyang puso. Lahat ay bukas ang ating Panginoong Diyos. Kung anumang ginagawa mo, pinapakinggan niya, tinitingnan niya. At kung anumang hilingin mo, hindi man dumarating sa iyo agad-agad ito, balang araw, ito ay makakamit mo na. Kung ano man ang dasalin mo sa ating Panginoong Diyos, hindi mo pa nadadasal, alam na ng Diyos kung ano yung babanggitin o sasabihin sa Kanya. Kaya nga po, mga kapatid, si Lolo Weng, ang nagiging taglaw natin, ang nagiging gabay natin, ang nagiging ilaw natin. Ilaw natin habang tayo'y nagdarasal. Sa ating pagdarasal, nililiwanagan tayo sa ating mga hinihingi, sa ating mga pinagdarasal, sa ating mga pinapanalangin. Katulad po nung nakaraang linggo, ano ba ang ating pinagdiwang po dito, di ba? Ano ba ang ating pinagdiwang? Kunin tayo. Pentecostes. Ano po yung Pentecostes? Ano po ibig sabihin ng Pentecostes, di ba? Pente, 50 araw. 50. Pente, from Greek word, Pentecostes, pente, 50, 50, 50 days after na Diyos ay muling nabuhay. Yung linggong iyon, ang 50 araw, pagkalipas na siya'y muling nabuhay. At doon ngayon po ay umakyat nga po sa ating Panginoong Hesukristo nung nakakapang linggo. Pagbaba naman ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo kasama sa 3 persona. Ano po ang unang persona? Ang Diyos Ama. Ano ang ikalawang persona? Diyos Anak. Ano po ang ikatlo? Diyos Espiritu Santo. 3 persona sa isang Diyos. Nagkakaisa po sila. Diba? Nagkakaisa ngayon. Tinanong kayo ng mga ibang sekta, papaano naging isa ang 3 persona? Ano po yung isang tugon natin? O para po nagkatisismo, ano po? Pag nagtuturo po mga katikista, ano po ang ating babanggitin sa kanila? Kasi napakahirap po talang ipaliwanag, ano po? Kung paano naging isa ang 3 persona. Ito lamang po ang ating babanggitin sa kanila. Ang Diyos Ama ang tagapaglikha. Ang Diyos Anak ang tagapagligtas. At ang Diyos Espiritu Santo ang patnubay, tagapagpaliwanag, ang tanglaw. Eh di ba ang tanglaw ang Panginoong Hesus?
Di ba tantanglaw ay ang ating amang nasa langit? Opo, tama po. Dahil iisa sila. Yun po ang misteryo. Yun po ang hiwaga ng pagiging isa ng tatlong persona. Isa sila, nagkakaisa sila sa kanilang pagkilos, sa kanilang paggalaw. Muli, mga ginigil patid, si Lolo Uweng, kasama sa tatlong persona. Siya po yung anak. Siya po yung isinugo. No? Siya yung isinugo. At ang Lolo Uweng nito, ang Jesus nito, ang Diyos anak nito, siya naman ang nagsugo sa Espiritu Santo. Ibinigay niya sa kanyang mga alagad. At nung Pentecostes, meron pong tatlong pagsusugo. Yung una nga po, ang Diyos anak ang sinugo. Pangalawa, ang Diyos Espiritu Santo ang sinugo. Ano yung pangatlo? Ang kanyang mga alagad. Sino yung kanyang mga alagad? Yung 12. Pero 11 na lamang sila noon. At sa panahon natin ngayon, tayo ang isinugo, ang simbahan, upang ipalaganap natin ang mabuting balita ng ating Panginoong Kristo ay muling nabuhay. Siya ang bumaba mula doon sa langit. Isinugo ng Diyos Ama upang iligtas ang buong sanlibutan. At isinugo din niya ang Espiritu Santo upang ipaliwanag ang lahat-lahat ng mangyayari dito sa atin. At hindi pa po ipinagating sa atin, tayo naman ang isinugo upang magpalaganap ng mabuting balita. Lolo Uweng, ipanalangin mo kami, sinasambakan namin.